Pangalaman po natin, pag-brother si Delcy, sa kanyang staff sa May 26. Ano po sa Galatians chapter 6. Sige ba na? Galatians chapter 6. At mga Galatia, kapitulo 6. At pinakatali po ay sa lesson by day, basahin mo verse number 9. Galatians chapter 6 and number 9. Nakita po ninyo? Galatians 6 number 9. Amen. Ilay ko lahat. Ready? Galatians 6 ready? And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kuhinin po yung let us not be weary. At yan ang nakikita ng community din. Let us not be weary. Okay. Now, madaling magpatol ng tao sa paggawa ng mabuti, pero hindi natataan na magpatol ng tao sa paggawa ng masama. Diba? Ngayon, tayo po mga mananampalataya, no, na involved sa gawain ng Diyos, araw-araw may ginagawa, araw-araw ay kailangan makipag-ugnay sa ating Panginoon, meron tayong surveying, visitation, Bible study. Now, lahat ng ating ginagawa ito ay tama at hindi para sa atin. Amen? At wala tayong ibang nagsusubikapan na bigyang lugod at makapagsabi, mabuti yung ginagawa mo, kung niya ating Diyos, hindi ko ba? Na bakit tayo magpapagod? Diba? Kaya mga kaibigan, ito'y sa ating pare-pareho. No? Let us not be weary. Ayaw natin tumayo. Panalangin. At dalhin ko si Brother Romero, pag-pray mo ng ating mga Israel. Sunod-sunod sa hindi mulot sa kanya. Lord, salamat po. Provisional sa lahat ng po na lang sa mga kalisamahan. Amen. Ano po kayo? Let us not be weary. Now, maraming Kristiyano ay napagod na. Maraming Kristiyano ay nagpahinga na lamang. At nagpaplano na balik na lamang sa muli sa Lord, sa mga ilang mga panahon pa. Pero ang malungkot, karamihan sa mga nagpagod at nagpahinga ay hindi na nagbalik. Kaya bilang warning sa ating mga panahon ay ito yung mensahe nito. Let us not be weary. Okay, huwag tayong mapagod. Huwag tayong masawa sa lahat ng ating ginagawa. Ating mag-usapan ko ito. Okay, bakit napapagod ang Kristiyano? Ano bang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ay nakakagamaw ng panglulupay-pay, ng parang pagkasawa, pagkainit, pagkabago, at nagbabalak na talagang tumigil muna o magpahinga. Ano ang kailangan ng kailangan pagkapagod? Okay, number one, because number one, huwag natin nakalimutan na talagang habang tayo pinumubuhay, yung tawag na pakikipaglaban ay hindi ito matitigil. Hindi ito matitigil. Huwag natin kakalimutan. Talagang araw-araw ay talagang kakarapin mga opposition. So number one, because we face opposition. Okay? We face opposition. God's people are getting weak because we
face what? Opposition. Pakilakas? Opposition. Oo. Meron kalaban talaga. Meron talaga oposisyon. Meron talaga. Ha? Kaya mga kasinyo, binanggit ko sa inyo minsan, ako, talagang umubuksan mo talaga yung mga mata. No? Talagang tapatan naman talaga na sa daigdig nito ng Kristyanismo, okay, talagang makikita mo lang talaga na talagang mga Bible-believing Baptist churches ang talagang meron naman na endorse Solvini. Sila naman talaga. No? But as I say, no? Karamihan ng mga churches na minsan, dito na, ay nagkakaroon ng mga skandalo. Okay? Mabigat na problema sa simbahan. Skandalo sa pastor. Okay? Ay itong mga militant, fundamental, Bible-believing, soul-winning, sin-hating, Bible-preaching, premillennial, Bible-believing Baptist Church. Ano ba? Amen. Ano ba? So bakit? Bakit itong mga simbahan ito ang madalas ay talagang nagkakaroon ng balita, ano balita? O nagkakaroon, nakalimutan yung prinsipyo. Okay? The devil did not keep a dead horse. Ang sabi ko, hindi tinatadyakan ng dyablo ang patay na kabayo. Are you with me? Amen. Hindi niya para problemahin yung mga liberal churches, hindi niniwala sa Bible, sa second coming, hindi niniwala sa radyo, hindi niniwala sa virgin birth of Christ, hindi niniwala sa blood atonement, liberal churches. Hindi niniwala sa heaven, liberal churches yan. Nakinig ka sa atin, hindi para pagkabalan yan. At hindi rin para pagkabalan itong mga ecumenical, non-sectarian movement, fellowship, mga GIL, CCF, Big Movement, hindi para pagkabalan mo ngayon. Nakinig ka sa atin? Ang pinagkakabalan niya at talagang nakakadama siya ng pagkabalisa. Kung pagkabalisa, walang baka dito mga alay, kiki, Bible-believing Baptist churches. Nakinig ka sa atin? Amen? Kaya sabi ko sa nila, di ba, the devil hates you. Di ba namin? He hates your family and he hates your church. Naku ba? So God's people are getting weak because of what? Because we face what? Bakit we face what? Oh yes, araw-araw yan. Yes, when we face opposition. Ang Israel, pagod na. Talaga simula ng kasilang Israel, lagi sila may digmaan. Bakit? They are God's people. Di ba namin? Sila yung talaga mga pinangakuan. Diba? Binihin ni Abraham, di ba? Alam ba naman nila, yung binihin ni Diablo. Napapagod sila. Kaya talaga pagsumpot na Antichrist, mag-o-offer siya ng ceasefire at sa buong kasaysayan niya, para ba, naku, ito na yung ating pinakahihintay. Nangako na. Nakinig na ang mga Arab nation, ang Hamas, ang Palestine, hindi na tagigilan. Salamat sa Kanya. Dito na nga siguro ng Misaya. Nakikinig ba sa akin? Di ba alam Misaya? Tatanggalin nila yun. Sa mga pagod sa libahan. Di ba? Nakapagod. Nakapagod din sa akin yung application. Okay? Fighting is exhausting. Nakapagod talaga. Alright? The Christian life is
is a long, continuous battle. Huh? The Christian life is a long, continuous what? Battle. Okay? Okay? Against what? The devil? Ano yung pangalawa? The world? Ano yung pangatlo? The flesh. Pakilabas ka? The Christian life is a long, continuous what? Fight. Okay? Against what? The devil, the world, and the flesh. Walang ceasefire yan. Walang holiday yan. Alright? Wala. Kasi, bakos yung panahon na inaakala mo talaga na walang problema darating, di ba? Maligaya ka, tsaka biglang boom! Meron pala. You see? Yes, it is a constant, okay, constant battle. Okay? Mentally, physically, emotionally, spiritually. Okay po? Constant, patuloy, palagyan ng digmaan. Mentally, physically, emotionally, and naman, okay, spiritually. Constant yan. Amen? Ngayon, mapapagod ka. Kapag ito, haharapin mo sa pamamagitan ng iyong flesh. Amen? Tama yung sabihin, David? The battle is of the Lord. Ang digmang ito ay sa Panginoon. Liwanag ba? Kaya ano ang bilin ng Ephesians 6:9? Be strong in the Lord. Di ba? Magpakalakas tayo sa Panginoon, hindi sa sarili nating lakas. Yes, we face opposition. Okay. The devil, the world, and the flesh. Patuloy po yan. Amen? Amen? Kahit nasa loob tayo ng church, di ba? Sa bahay, sa labas, sa church, ganun pa rin. Bakit? Lahat tayo kasi nasa naman pare-pareho. Tama? Lahat tayo ay may pakikipagdigma. Di ba? Kaya kita mo, kahit gaano magaling ang church, makakatagpo, lagi meron talagang masusulpog na mga bahabahagyang dimisyon, tsaka open-open. Di ba? Ganyan? Ganun talaga yan eh. Yes, we face a position. Kaya lagi, bininig ko sa inyo minsan, di ba? Kung ano kay we must realize that people will have divisions. We must realize that people will have division, kahit mga Kristiyano yan. Okay? Alright. At ibinig ko division, offenses, and tisod-tisod na, tampuhan are not of the pastor. Are not of the pastor. But of what? Carnality and worldliness. Ano yun? Pastor na nagpepray para walang division eh. Siya pa magiging cause. Pakakarnan mo na lang. Pasmis mo. Diba? Ano ba? Worldliness. Think yun, ha? Alright, now, 1 Timothy 6, number 12. 1 Timothy 6, number 12. First Timothy 6, number 12. Nandiyan na po kayo? Pwede niyo po, anong bilin Pablo? Nandiyan na po. Ready? For thou, man of God, flee these things and follow after what? Righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Number 12, fight what? Fight the good fight of what? Faith. Under that, fight what? The good fight. Hindi nyo? Hindi nyo po yan? Alright. Ginuhin ko po talaga sa Bible sa good fight. Okay? Sabihin, hindi lahat ng away masama. Meron pala mabuting away.
Di ba? Hindi lahat ng gera masama. Meron din palang gera na good. So, but be sure na kung makikipag-away ka man, kung makikipag-away naman, ito yung magkawag na ang kasing away. Good fight. Iwanag ba? Na ano yung good fight of faith? Kung yung laban ay sa pananampalataya. Kaya pag may inaaway kang kanyan-kanyan, hindi good fight yun. That's right. Nakikinig kayo? Kapag may membro sa church na pinagtatampuan mo, hindi good fight yun. You must fight the good fight of faith. Faith. They hope on eternal life. Amen? Ang kalaban lagi ay binigit ko. Anong kalaban lagi? Ano yun? Ano yung kalaban lagi? The devil, the world, and the flesh. Hindi kailanman magiging kaibigan ng tatlong ito, ha? Hindi kailanman. Ang Diablo talagang ang parang niya talaga is what? Distraction sa buhay mo, tsaka church natin, di po ba? Kaya sa pamilya mo, walang war, ganun din. Never na war ay magiging sympathizer ng tunay ng Kristiyanismo. Never! Yan nga ang nagbago sa ating panahon eh. Are you with me? Never. Never yung magiging hero sa sanlibutan ang mga tunay na Kristiyan. Never. Never yung mangyayari na, okay, gagamitin ko lang si Mother Rodin bilang soul winner of the year. Never. And then what? The flesh. Ating pinapagkakita. Yes, napapagod ang Kristiyan because we face opposition. You face opposition. Okay. Sabi ko ngayon, diba? People get weary a lot faster in well-doing. Than they do wrongdoing. Diba mali yan, diba? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Yun ang sabi ng ating talata, diba? Be not weary in well-doing. May pangako ang Diyos eh. Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ano yung mabuti yun? Going to church, soul winning, evangelism, trust distribution, home Bible study, evaluation. Huwag kayong mapagod dyan. Sapagkat may pangako ang Diyos dyan. Sa tamang panahon, aani kayo. Amen, listen? Amen? Yes, God's people are getting weary because we face opposition. We face opposition. Yes, may victory. Nakakadanas tayo, di ba? Tama? Amen? The Sunday, victorious tayo. The Sunday, amen, listen? Natulungan natin yung pastor ng nagkaramdaman. Amen? Naging blessed tayo. Nasaan yung victorious tayo? Maraming madalang kawan sa lumban. Amen, listen? Victorious tayo. Yes, but thank you, we can be victorious and we can live in victory, but the battle never stops. Di ba namin? Yes, may tagumpay, pero may kalimutan, hindi hihinto ang bagay. Amen? Hanggang nasa lupa tayo. Last Sunday morning, kinausap din isa natin yung kinausap. Okay, hindi ubra ng Sunday morning lang kita nakikita. Hindi ubra. May problema tayong dalawa. Umisli dalawa. May problema mo ko tayo. Kaya dapat dalawa tayo eh. Hindi kinipre kita. Ganun ko tawag. Umaga lang dito nakikita. Hindi mo pwede yan. Hindi tayo magtatagumpay sa problema mo yan. Okay? Alam mo nga, hindi ba? Madalas pag nagpa-check ka sa doktor, may sakit ka, bibigyan ka ng gamot para inumin mo ilang beses sa araw. Ilang beses? Anong regular? 3 times a day. Tama? Okay? Pakinggan yung doktor. 3 times a day. Ang problema, ikaw, once a week ka lang. Ang church ganun din. 3 times a week. Sunday morning, Sunday night, prayer meeting. Tama? Meron tayong mga Bible study.
balisa sa'yo eh. Umaga lang hindi nakikita eh. Ito ba yun? Amen. Amen? Amen. Sa lugar lang, pasalamatan mo ako. Hindi pa ako napapagod sa'yo. Namilis yan? Kaya huwag tayo magsawa, maging sa pagbibigay natin ng paalala sa ating kapatid. Amen? Huwag tayo magsawa. Amen ba siya? Amen? Listen, at pag-aralan nyo lagi, nakikinig po kayo dito, pag-aralan nyo lagi, ha? Okay? Na magsalita lang kayo ng pangaral, pangalibyo, gawin nyo ng late na babaang loob at kaabuan. Uulitin ko lang, uulitin ko. Kung akong pastor niyo, ay halos kulang na lang magmumula sa miyembro. Gawin mo. Kasi hindi pa ako nakikaan gano'n eh. That's right. Huwag sana mangyari na mas matapang kayo, mas matapang pa kayo kaysa akin. Amen. Wah! Tama yan. Hindi lahat ng bagay nakukuha sa sungit, pagalit. Hindi lahat. That's right. Hindi ko yun. Right. Okay, hindi tayo lumaki ng gano'n. Amen. That's right. You see that? Amen. May pastor na kinatatakutan. Kasi talagang salbahe, maganda ng lutok, namamalo ng martilyo. Ano yun? Talagang gano'n. Eh, nakikita ko naman na ano yung brother eh, matino naman eh. Ayaw naman sa usap eh. Oh, yeah. Amen? Amen? Doon tayo hinubog ng Panginoon. Kaya sa kawakan din tayo na pag may mga ibang kabitaan niya, nakinig siya. Nakinig siya kasi nakita niya, yung salita ko, seryoso ako eh. That's right. Nakita niya talaga, nakita niya, inaari niya yung problema. Kasi po, hindi mabuti yung problema natin. Umaral natin ng kita. Okay? So, di ba tonight? Amen? Tayo lahat ay may pare-parehong problema ginagawa. Tayo lahat ay pare-parehong may tatlong kaawan. The world, the flesh, and the devil. Amen? Kaya kung tayo may magpapangaralan, gawin natin lagi in the spirit of, sa verse number 9. Okay na ba? Verse number 9. In the spirit of what? In the spirit of what? Meekness. Amen? May kaamuan. May kaamuan. Bakit may kaamuan? Okay? Bakit? In the spirit of meekness, considering what? Ikaw consider mo rin ang sarili mo. Amen? Lagi mong titignan. One thing, baka mamaya, pinakakaralan mo siya, pinapakaran mo, bumabalik naman sa iyo. Diba? Kapag ito pala, magulog ulit. Are you with me? Amen? Gawin ko yan. Ha? Lahat tayo ay mayroong oposisyon na pinakaharap. No? At makalimutan, hindi tayo ang magkakaawa. Amen. Hindi tayo ang magkakalaban-laban, hindi po tayo. Right? Okay. Kaya nga, sabi naman, fight the good fight of faith. Amen? Okay, secondly, so number 1, bakit po nakakadama ng pagod ang mga tao ng Diyos madalas? Ano number 1? Because we face what? We face opposition. Huh? Alright, secondly, okay, because we feel outnumbered. We feel outnumbered. Madalas, ang tingin natin, mas marami ang ating kaawan. Kakaunti lamang tayo. Di ba? Amen? Yung mga churches sa Laguna, makikita. Hotel Rengas, God comes in. Ang problema, malapit sila sa sambungan. Sa sambungan, walang absent. Ulpa. Sa church ng Lord, kakunti. Dito, ulpa. Di ba? Dala sa Catholic, sa Victorian Place, sa JIL.
walang sawin, walang visitation, pero may dumadalo. Sa baptist, binibisita mo na, ayaw ka. Di ba? Isang pagka yung mga mali ang kaisipan mo, di ba? Mali ang iyong pagtingin. Talagang makakadama ka ng pagkatalo. Alright? Isip. Nakita mo ng posisyon, pangalawa, ang pangalawa mo, outnumbered kayo. Alright? Kasi God's people are always being, na parang in the minority. Okay, pero huwag namin kakalimutan, sinawatan kayong pamilya ay kakaunti lamang. Nung hatulan ng Diyos ang mundo, wawalo lamang sila. Amen? Amen? Nangaligtas. Okay? Maging si Elijah, nakadama. Nakala niya na nag-iisa na lamang siya. Dahil doon, nakadama si Elijah na pagkapagod, amen? At matinding depression. Bakit? Sapagkat ang kanyang tingin ay what? Okay, he will outnumber siya. In 1 Kings chapter 8, chapter 19, verse number 10 and 14. Sige po. First Kings chapter 19, verse number 10. Ready? Sabi na, and he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thy altars, and slain thy prophets with the sword, and I, even I, only I am left, and they seek my life to take it away. Sabi niya, di ba? Ako'y nag-iisa lang. Lahat sila, hinahanap ko, gusto nila akong patayin. Yan ang kanyang damdamin. Nakadama siya, na nag-iisa na lang siya, naninindigan para sa Panginoon. Twice kang binanggit, mali sa verse 14. Verse 14. Okay? Kinausap siya muli ng Lord. At hinayaan ng Panginoon na mag-unload siya ng kanyang dinaramdam. Sabi niya ulit, number 49, and he said, I have been very jealous for the Lord God of Israel. Because the children of Israel have forsaken their covenant, thrown down their altars, and slain their prophets, and so am I, even I only, I am left, and they seek my life to take it away. Kita mo? Nakadama siya ng matinding kalungkutan. Amen? At anong kanyang request ulit? Nagawin ng Diyos sa kanya? Lord, patayin mo na ako. Kunin mo na ako. Bakit? Pagod na siya. Nakadama siya ng pagod. Nakadama siya ng matinding kalungkutan. Sapagkat inakala niya, nag-iisa na lamang siya. Minsan talaga, damdamin mo lang pala yun. Sapagkat sa verse number, nandito po. Sa verse 18, sinabi ng Lord ang katotohanan. 18, ready? Yeah? I have left me 7,000 in Israel of the least which have not bowed unto Baal, and every mouth which had not kissed him. Diba? Hindi ka nag-iisa. Mayroon pang 7,000 na hindi lumuluhod, na hindi lumuhod kay Baal at hindi humalik sa paa ng Senyor. Natin mo yun? Yung pagkalit pala sa mga santo, talagang nung papala ako gawin. Okay? Yung pinakita mo, bakit siya nakagawa ng pagkapagod? Okay? Ang kanyang pagkalit nag-iisa lang siya. Okay? But yes, God's people have always been referred to as a remnant, little flock.
lagi na ito na remna at titipla. Yung remna, sa Tagalog is what? Natira. Nalagi na lang. In Isaiah chapter 1 verse number 9, ito talaga ang turing ng Diyos sa atin. Isaiah 1:9. Isaiah 1:9. Talagang kung titignan mo, ay talagang maliit na bilang lamang talaga ang mga tunay na mananampalataya. Okay, Isaiah chapter 1, verse number 9. Sa pagkakin din ang talagang naging turing ng Diyos sa atin, ha? Isaiah 1:9. Okay, ano ka kaya? Alright, ready, basa. Except the Lord of hosts hath left unto us a very small remnant. Ito yun? Ito yun ba yun? Ang Christian tinawag na very small remnant. We should have been what? A Sodom, and we should be like unto Gomorrah. Nakita mo yun? Ibig sabihin ng Lord, o Israel, kung hindi lamang yun sa very small remnant, baka ginulo ko na kayo. Maliwanag ba? Huwag natin nakalimutan. The very reason kung bakit ang Antichrist ay hindi pa makasulpot-sulpot. The very reason kung bakit hindi pa makapagsimula ang Great Tribulation, bakit narito pa yung small remnant. Tayo Kristiyano. Amen? Amen? Also, Luke 12:32. Luke 12:32, tinawag tayo sa Old Testament na a small remnant. Ha? Na in Luke 12:32, tinawag din tayo little flock, munting kawan. Luke 12:32. O sige, tayo na. Ready? Okay, ready, basa. Tama? Fear not. Huwag kayong matakot. Munti mong kawan. For it is your Father's good pleasure to give you what? The kingdom. Amen? Amen, Christian? Amen. Pero, kung sa tingin mo lang talaga ay, konti lamang tayo, hindi mo dapat ito ikatakot. Sabi ng Lord sa diba, fear na. Amen? Pangalawa, hindi ka dapat malungkot. Hindi dapat. Kasi bagamat, konti lamang tayo sa bilang kung ituturing, but in 1 John 4:4, but greater is He that is in you. Amen? Than he that is in the world. Amen? Naalala niyo po yung king ng Assyria, pinalibutan yung Jerusalem para dapin si Propeta Elisha. Tali ba yun? Yung malaking hukbo ng Assyria, pinalibutan ng bahay ni Elisha. Kukunin siya para sa patayin. Tali ba yun? Pagkising ng kanyang alita na si Gehazi. Nagbukas ng bintana kasi umaga na nakita niya? Napakaraming sundalo ng Assyria. Tama? Uhulihin si Elisha. Tapos siya, Master, napapalimutan tayo ng Assyria. Anong gagawin natin? Ang sabi ni Elisha, Panginoon, buksan mo yung mata ni Gehazi upang makita niya na mas marami ang hukbo kaysa hukbo ng Assyria. Amen? Ano nakita ni Gehazi? Innumerable company of angels nakapalipot sa kanila. Maliwanag, marami man ang hukbo ng Assyria, mas marami pa rin ang hukbo ng Panginoon kaysa kanila. Diba nun? Amen? Hindi lang ibig sabihin ng pressure of great, higit na dakila ang sumasa atin kaysa sumasa sa lupa. Amen? Amen. Hindi
Hindi tayo dapat maglumo, hindi tayo dapat makagawa ng pagkapagod sa ating ginagawa. Kung sa tingin mo natin, ay mas marami sila at kakaunti lang tayo. Yan ang isa. Isang bagay ang ating magkakalimutan. Isang gano'n, sikapin yung pumasok sa makipot na pinto. Sapagat maluwag ang pintuan, malagdadagdaan patungo sa kapahamakan at mas marami doon ang pumapasok. Sapagat makipot ang pinto, makikidagdaan patungo sa buhat at kakaunti ang nakasunod mo. Amen, isa? Amen? Kaya, magpasalamat tayo, mapalad tayo. Kung sa magdaman ng tao ay outnumbered tayo, pero sa mata ng Diyos, mas mahalaga ang bilang natin. Amen? Mas marami sila, pero mas matimbang pa rin tayo sa mga. Kaya walang dapat na ikapag. Walang dapat. No? Kaya nga, yes, Christian, na mag-feel number, sapagkat kahit minsan makatagpo ka ng para akala mo kauwi mo, kung makikita mo iba na ang dating ng kanilang church, ecumenical, ang paraan ng pagkapatakbo ng church ay marketing-based ministry, makakalaman mo. Amen? Amen? Minsan, naghahanap ako ng mga batang preacher, batang pastor. Hinahanap ko yung mga John the Baptist preacher. Kaya hindi ko nangyari nila. Parang hindi lang makabira lang makatagpo ng mga nag-aapoy sa pulpito. No? Minsan pare-pareho na lang. Parang nag-lecture na. Lastly, we focus on the outcome. We must focus on the outcome. Alin dalawa na minsan naging sanhin ng pagkapagod, opposition, pangalawa, we feel outnumbered. But number three in the last, we must focus on the outcome. We must focus on the outcome. Now, ating tingnan yung pangako ng Diyos sa Galatians 6:9. Ulit, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagat sa tamang panahon. Sa akin, in due season, sa tama, sa takda, di ba? Sa tama at sa takdang panahon. Okay? We shall reap. Huwag lang tayong mapagod. Amen? Nangako ang Diyos, may pangako siya. In due season, we shall reap. Amen? We shall reap. If will not eat, if we fail na. Kahit gaano kaganda ang umpisa mo, pero kung titigil ka, wala kang makakamtan. Amen? Hindi ko malaman sabi na hindi pinag-uusapan kung paano ka nag-umpisa. Ang mahalaga ay kung paano ka nagtapos. Maganda ba ang umpisa mo? Kung hindi mo naman tinapos, hindi mo nakakaba ng halaga. Amen? Hindi mahalaga kung paano ka nag-umpisa, ang mahalaga ay kung paano ka nagtapos. Kaya nga, yes, be not weary. Huwag mapagod, huwag masawa sa paggawa ng mabuti. Sapagat sa tamang panahon, aani ka, huwag ka lang magsawa. Okay? Kaya it's because that season might be right now. Okay? Hindi agad natin nakikita madalas yung bunga ng ating pagpapagal. Hindi madalas, hindi agad doon. Alright? Ang kailangan ng iswat, okay? Tayo'y magpahinalay, ating panghawakan yung pangako ng Diyos. Na sa tamang panahon, aani tayo, huwag lang tayo magsawa. Ngayon yun siya. In Isaiah chapter 55, kaya nga, hindi pa bakit yung, dahil yung pinipili,
huwag kayong kumaya sa ibang mga nakikita na pag nag-preach, ay puro paliwanag na lamang niya. Huwag. But you preach the word. Are you saying? Preach the word. Maging sa soul winning, hindi kailangan yung lagi mong maraming paliwanag. Hindi. Ibigay mo yung purong salita. Kaya ang salita ng Diyos at siya magpaliwanag sa kanyang sarili. So, ano yun? In Isaiah 55, verse number 11, yung kanyang salita, ang kanyang binigyan ng pangako. Isaiah 55 and number 11. Maganda kayo? 55:11, ready? So shall my word. Kita mo? Now, listen. Go ahead and listen to okay. Now, sino nagsasalita dito? Sino nagsasalita? Sino nagsasalita dito? Ang Panginoon. Sabi ng Panginoon Diyos, so shall my word. Go ahead and listen to my word. My word. Makakita mo yun? Kaya, hindi yung salita mo, ha? Yung salita ng Diyos. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Ito po yung salita ng Diyos na binasa mo, ipinangaral mo sa Bible study, halimbawa. Ipinangaral mo. Okay, lumabas sa bibig yung salita ng Diyos, ipinangaral mo. Nangako ang Diyos yung salita niya, hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Naliwanag ba? Amen? Amen? Naipangaral mo ng salita, hindi babalik yan ng walang kabuluhan. Gagawa yan na para sa ikalulugod ng Diyos. Diba namin? Kaya sabi ko lagi, pag-aralan niya na kapag kayo nag-preach, nagturo sa mga bagsabi, ibigay mo yung kanyang salita ng mas marami. Huwag yung paliwanag mo. Hindi mahalaga ang paliwanag mo, ang mahalaga, ang may power, ang may pangako ng salita ng Diyos. Okay? Yes, in due season, okay, we shall reap. Huwag lang tayo masawa. Alright? We must rest in the promise of God. Ano yung promise of God? His word will not return void. Ano yung kayo ba ako? Ang kanyang salita, hindi babalik ng walang kabuluhan. Okay? Now, remember isa, conclusion. Lagi natin talaga, no? We are not responsible for the result, for the outcome ng ating pagsunod sa Kanya. Amen? Amen? We are not responsible for what? For the outcome o resulta ng ating obedience. Bakit tayo kumakato sa mga pinto? Ba't nandito ka? Bilang obedience, bilang pagsunod. Bakit tayo mga bagong staff? Bilang pagsunod. Amen? Bakit tayo pag nag-preach, nagturo, talagang mas maraming Bible, bilang pagsunod. Ginawa natin. Diba namin? Kaya yung outcome, yung resulta, nasa kamay ng Diyos yun. Wala sa atin. In 1 Corinthians 3, 6-9. 1 Corinthians 3, 6-9. Kaya, pagbutihin natin ang ating mga Bible study, pagbutihin natin ang ating mga non-control sa piling, okay, maghanap pa, tumingin pa ng mga areas, kung saan natin pupunta, maghanap pa. No, hindi natin maubos ang buong Laguna hanggang dumating na ating Panginoon. Amen? Hindi natin tayo ubusin yan. Okay? Hanggang dating siya, marami pa rin tayong hindi pa matuturuan. Okay, wag tayong magsawa. In 1 Corinthians 3, 6-7. Ready? Kaya, I have planted, Apollos water. Amen? Si Pablo ang kumatok, si Pablo ang nagturo ng gospel
Then, bumalik si Apollos, pinalo ni Apollos, nagtulong pa rin sila sa ng Diyos. Dahil yun, pero yung outcome, yung resulta, yung tupo, kanino? Sa Diyos. Naunawa yung blessing mo? Naunawa niyo po? Amen? Oh, verse number 7. So then, need that is that planted, hindi mahalaga kung sino man ang nagtanim. Hindi rin mahalaga kung sino man ang nagdilig. But God that giveth what? Okay, ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ha? Siya nagliligtas. Number 8. Now, he that planted and he that watered are what? Are one. And every man shall what? Kita mo? Kanya-kanya. Yung mga yan, may mga reward sila matatanggap ayon sa kanilang labor o pagkapagal. Number 10. Kaya na. For we are what? Yes. Tayo lahat. Tayo what? Laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Naman niya? Kasama natin ang Diyos na gumagawa. Kasama natin ang Diyos na nagtatanim ng salita. Nagdidilig ng salita. Kasama natin siya. Tayo ang tagapagtanim, tayo ang didilig, pero nasa Diyos ang outcome. Nasa Diyos ang resulta. Ang Diyos ang magliligtas. Ang Diyos ang siyang nagpapalago ng bunga. Amen? Kaya huwag magsawa, huwag mapagod. Mag-focus tayo sa resulta o bunga ibibigay ng ating Panginoon. Amen, Krishna? Amen? Amen? Hindi mo kalimutan, hanggat hindi pa nag-rapture, meron laging hindi mawala, laging merong, ano number 1? Laging merong opposition. Amen? Amen? Maaaring may tampuhan, may pwede-pwede, pero huwag mong hayaan manaig ng mga yan. Liwanag ba? Amen? Bagkus, let's pray na maunawa nila. Hindi yan good fight. Hindi tayo makakalaban ang diablo. Amen, Krishna? Amen? Amen? At salamat sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng pagkatagumpay. Ang Diyos ang nagbibigay ng bunga. Panghawakan lang natin yung kanyang pangako. Okay? We shall reap if we faith